Idol ko, John TV. Shout out po, Idol. Sir, ano po masasabi nyo doon sa balita na nasa ospital daw po si President at nilulustay ang pera ng gobyerno sa paggamit ng chopper? Parang hindi ko yata balita yan, ha? Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaidolo. Ang inyong lingkod nga pala, Idol ko John TV, ang nagsasabing good morning, good morning, good morning. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Saan man kayong panig ng mundo, mag-ingat po kayo, mga kaidolo. Bago po natin talakayin, pakinggan ang magandang pahayag o magandang sagot sa katanungan ng isang viewers ng ating idol, Francis Leo Marcos, patungkol sa tanong na ano daw masasabi niya tungkol sa nilulustay daw ang pera ng gobyerno at sa paggamit ng chopper papuntang hospital ng ating kasalukuyang Pangulo, mga kaidolo. Pero bago yan ang lahat, mga kaidolo, i-shout out ko muna ang ating pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos, at sa lahat ng kanyang mga kapamilya, FFCI, kagaya ni Ma'am Venus Buenavista, at sa lahat ng mga FLM SI, Francis Leo Marcos Solid Supporters International. Yan, mga kaidolo, na sina Ma'am Jaja Cap, shout out po. Ma'am Nelly Maureen, shout out po. Mag-ingat po kayong lahat saan man kayong panig ng mundo ngayon, mga mahal na mga ma'am. Ayun, pakinggan na natin, mga kaidolo, ang napakagandang pahayag ng ating idol, pandemic hero, na si Dr. Francis Leo Marcos. Ayan, mga kaidolo, pakinggan natin. Well, ang masasabi ko lang is we elected a president. We give an absolute power to the president. We give the president the rights to use all the government resources first to protect himself against any harm, against assassination attempt from foreign and local. Yes. So, kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na yon para proteksyonan yung sarili ko. Baka naman traffic along the way from Malacanang to St. Luke's, may mga nagbabanta, hindi natin masabi. Lalo na merong hindi pagkakaintindihan ng kampo ng ating presidente at ang kampo ng dating presidente. So, hindi naman siguro kalabisan na gumamit ka ng helicopter from Malacanang to the nearest hospitals. Bakit? Karapatan mo yon to protect yourself as a President of the Republic of the Philippines. Baka naman hindi naman siya ang nag-initiate na gamitin yung helicopter. Baka naman mamaya yun ang advice ng kanyang mga Presidential Security Guard o Presidential Security Group. Security purposes. Baka yun ay for security purposes. So kung ako yung presidente, gagamitin ko yung resources na ipinagkaloob niyo sa akin para unang-una, higit sa lahat, bukod sa protektahan ko yung taong bayan, protektahan ko rin yung sarili ko. Kasi ano magiging silbi ko bilang presidente kung mamamatay ako? So wala, di ba? So sayang naman na ibinoto nyo pa ako, magiging walang silbi pala ako. Bakit? Mamamatay ako along the way. So yung mga maliliit na bagay na ganun, dapat hindi na yung ginagawang issue.
Yes. Always remember, the president has cloak of absolute power, and then he may use that absolute power not only to protect the country, but also to protect himself as a president of this nation. Ayan mga kaidolo, napansin nyo, ilan pa lang yan sa mga sagot ng ating pandemic hero sa mga nagtatanong sa kanya mga kaidolo. Napansin ko, tamang-tama talaga ang sagot ng ating pandemic hero mga kaidolo. Dahil may karapatan naman talaga ang kasalukuyang presidente na gamitin lahat ng mga resources na ibinigay sa kanya dahil inihalal siya natin mga kaidolo, di ba? Suporta lang tayo mga kaidolo sa ating kasalukuyang presidente mga kaidolo. Yan nga ang payag ng ating pandemic hero. Talaga napansin ko sa ating pandemic hero mga kaidolo, hindi lang malaking puso ang nasa kanya, kundi may malaki ding pag-uunawa. Tamang-tama ang mga sinabi niya mga kaidolo. Wala akong nakitang mali. Kaya saludo nga ako sa ating pandemic hero mga kaidolo. Pakinggan ba natin mga kaidolo ang mga iba pang kasagutan ng ating pandemic hero mga kaidolo. Let's go. Pakinggan natin. Marami pa tayong matutunan mga kaidolo. Hanggang dulo pakinggan nyo. At panoorin nyo pa ang video ito mga kaidolo. Sir, ano po masasabi nyo doon sa napakalaking budget sa Sandigan Bayan para sa mga red carpet na mga congressman? Ayan, dito mga kaidolo, pansinin natin. Ang sarap itulak ng ating pandemic hero na sumabak uli sa politika mga kaidolo dahil ang sarap damhin ng kanyang mga sinasabi dito patungkol sa mga nakaupo ngayon sa alam nyo na mga kaidolo kung saan ang tinutukoy niya. Panoorin natin ang video mga kaidolo at damhin natin ang mga sagot ng ating pandemic hero mga kaidolo. Let's go. Ayan, hindi ako pabor dyan. Kasi hindi po ako lawyer Disclaimer lang. pero minsan nagbabasa-basa rin po ako ng konstitusyon natin, at ang nilalaman po nun ay sinasabi na dapat ang isang public servant ay maging ehemplo ng pagiging modest life. Pero ang ginagawa naman ng mga kongresista, yung SONA, ginagawa nilang rampahan na mamahaling alahas, mamahaling damit, mamahaling sasakyan. Well, maraming Pilipinong nagugutom. So, yun po, hindi ako pabor doon. Kasi yung SONA, ginagawa talaga, nakikita ko kada SONA. Hindi lang naman ngayon, kundi sa lahat na nakalipas na panahon. Yung mga kongresista, ginagawa nila yan, pagpapagandahan sila ng suot. Ginagawa nilang parang Oscar Award o PAMAS Award. Ginagawang fashion show kung saan nilalabas nila yung kanilang magagarang sasakyan, magagandang damit, mamahaling alahas. Which is nawawala na sila ng kahihiyan. Di ba? So yun lang ang magiging puna ko. But yung sinasabi nyo that the president used a helicopter from Malacanang to the nearest hospital, St. Luke's, deserve niya yun. He is the President of the Republic of the Philippines. Wala akong kontra doon. Kasi kung ako man, una, syempre, kailangan ko rin iligtas yung sarili ko. Malay mo, hindi natin masabi, merong intelligence report na aambusin siya. Yes. So, you know yon. Kaya ako sa susunod kasi,
ang piliin natin yung politikong nakasama natin sa hirap at ginawa. Hindi yung may pangalan, hindi yung sikat, at hindi yung dinastiya. Marami ho sa politiko, ginawa na nilang hanap buhay ang politika. Ginawa na nilang negosyo. Hindi po ba? Huwag ko kayo mag-alala, hindi ako tatakbo. Ayoko na ako. Ayun mga kaidulo, doon tayo nalungkot kasi ayaw na talaga ng ating pandemic hero na sasabak muli sa politika. Pero sa mga pahayag niya mga kaidulo, alam kong marami sa inyo ang naka-intindi at nakaunawa sa mga sinabi ng ating pandemic hero sa kanyang pahayag. May natutunan tayo, di ba mga kaidulo? Yan mga kaidulo, patuloy pa nating panoorin ng mga ilang minuto na lang mga kaidulo para matapos ang video ito. Mas marami pa tayong makukuha at matutunan sa mga pahayag ng ating pandemic hero, Idol Dr. Francis Leo Marcos. Mga kaidulo, pakinggan pa natin. Sana yung sunod na presidente natin parang si Lee Kuan Yew ng Singapore. Alam nyo ba na ang idol ni Lee Kuan Yew ay ang dating presidente Ferdinand Marcos? O, tanda ko pa yung speech ni Lee Kuan Yew eh. Whoever governs Singapore must have the iron in him or else give it up. It is not a game of card. It is between your life and my life. And I spend my whole life building this, sabi ni Lee Kuan Yew. As long as I'm in charge, nobody's gonna knock it down. Nakita mo yun? Di ba? So yun ang masasabi ko. Sana nasagot ko yung katanungan yun. Kung ano masasabi ko dun sa regard sa paggamit ng Pangulo ng helicopter magmula Malacanang hanggang sa pinakamalapit na hospital. Deserve niya yun. Pribiliyo yun ho yun bilang presidente. With regards naman dyan sa SONA na pagkalaki-laki ng ginastos na pera while maraming Pilipino nagugutom, ay hindi ako pabor doon. Next election, piliin nyo na ho yung iuupo nyo mambabatas. Tanungin nyo muna doon sa tumatakbong congressman, willing ka bang pumunta ng Sandigan Bayan pagka nagsona na hindi ka gagastos ng ganito, hindi ka rarampa? Willing ka ba na sumakay ng jeep at kalesa ipakita mo na modest life, ang maganda kang halimbawa? Pasok, baliktad doon nangyayari. Yung Pilipino naghihirap, hindi na ho modest, sobrang sagad na sa kahirapan. Baliktad ho eh, hindi ho public servant ang tawag sa kanila, sila yung pinagsisilbihan ng taong bayan. Yun ang nangyayari ngayon. Dapat pag public servant, dapat mas marangya buhay nung pinagsisilbihan. Baliktad po. Yung servant, siya yung mayaman, nagpapasasa sa kaligayahan. While yung kanyang pinagsisilbihang constituent na sinasabing mamamayan, ayun ho ang baon na baon sa kahirapan. Handusay na ho sa kahirapan. Di ba dapat pag sinabing servant, mas maayos ang buhay ng amo na pinagsisilbihan mo kaysa sa'yo kasi ikaw yung servant eh. Tama po ba? Eh, ang nangyayari ho ngayon, hindi ho. Yung servant, supposed to be the servant of public, nagpapasasa sa kaban ng bayan, na nag-i-enjoy sa lavish lifestyle. Some of them are extravagant life. Good life. Yes, no, lavish lifestyle. Some of them extravagant na talaga. Eh pati yung kanilang mga kapit na bubuhay sa extravagant life. While yung pinagsisilbihan nilang mamamayan ay baon na baon sa kahirapan, lugmok sa dusa at hapis, wala nang makain, hinihintay na lang yung iba yung kanilang kamatayan. Biruin mo, mamamatay na may utang. Bakit? Kasi binabayaran natin ang utang ng anak natin at kaapu-apuhan natin yung nilulustay ng mga hinayupak na politiko na yan. Yan ay saradong opinion ko yan. Paano mo yung itatama?
May tatama mo yan. Don't vote for them. O, tinanong nyo ako, yan ang opinion ko. Opinion ko yan, hindi naman ako gutom. May oxygen yung utak ko, kasalukuyan akong kumakain. You know, the life during the martial law era is far better than today. I don't know. So, hintayin na lang natin. Huwag na tayo mag-rally. Hintayin na lang natin na baka may magawa ang gobyernong ito. Naniniwala pa rin ako na kaya niyang baguhin ang Pilipinas. Ngayon, kapag hindi niya yung nagawa, abay, i-encourage ko ako na mamunguna na wala ni isa man sa kanilang salin-lahi ang makakabalik pa. But today, let's support. Huwag tayong sumali sa rally. Kasi hindi naman magikero yung presidente natin para ibigay lahat ng kagustuhan natin. Ang total changes, hindi yan overnight. It take a lot of hard work. The president should be brilliant in economic figure, should become excellent in political figure, and dynamic in military figure, and of course, a genius in foreign policies. So baka kasalukuyan pa lang niyang pinag-aaralan lahat. Abay, kahit sino maging presidente natin, Mira, kapag ka instant na pagbabago ang magaganap, ay hindi magagawa yun. Ngayon, kung ang hinahanap natin ay pagbabago ng isang bansa, it starts within you. Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Thank you and I love you.